Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpasok ng panahon ng habagat at sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, patuloy na isinasagawa ng ahensya ang paglilinis, pagpapalalim at pagpapaluwag sa mga daluyan ng tubig gaya ng kanal at estero. Sinisiguro rin nila na umaandar ang lahat ng 71 pumping station sa Metro Manila. Samantala, bilang bahagi ng Oplan Balik-Eskwela, patuloy ang MMDA sa pagkukumpuni at pagsasaayos sa mga road markings, pedestrian lanes at road signs, partikular na sa mga malalapit sa paaralan. Isinaayos rin ng deployment ng mga traffic enforcers sa mga lugar na mataas ang volume ng sasakyan, lalo na't pagsapit ng pasukan. May paalala naman ng MMDA sa ating mga kababayan. Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, naghatag og mga small-scale composting facilities ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management alang sa mga mag-uuma sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Duha ka mga asosasyon sa Igacos ang napiling benepisyaryo sa mga programa lakip na ang Bandera Samal Kaagapay, Tagay Association ug Barangay Likop Farmers Association. Ang matag technology package kilang kuban sa usa ka shredding machine, duha ka vermicompost tea brewer ug 15 ka kilo sa African night crawlers kauban ang mga inoculants. Sumala sa Department of Agriculture, dako kining tabang aron nga mas mapalambo ang produksyon sa gulay ug organic fertilizer production isip dugang panginabuhi sa mga asosasyon. Gilantaw sab nga pinaagi sa mga proyekto mas mapaligon ang sustainable ug organic farming sa Island Garden City of Samal. Isip suporta sa Nationwide Brigada Eskwela 2026, naghatag og temporaryong trabaho ang Department of Labor and Employment kung Dole 11 pinaagi sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kung tupad program sugod Hunyo 1 hangtod 5 ning tuiga. Pinaagi niini nahatagan og higayon ang mga benepisyaryo sa tupad program nga makapanarbaho pinaagi sa paghindo, pag-ayo o sa pagtabang aron nga maandam ang mga eskwelahan sa umaabot nga abli klase. Sumala sa mga nakabenepisyong tulunghaan sa Davao Occidental, dako ang natabang sa tupad program aron nga mahinlo ug maplastar ang ilang mga classrooms ug uban pang pasilidad. Tungod sa tabang sa mga tupad beneficiaries, mas nakatutok ang mga magtutudlo ug uban pang school personnel sa pag-andam sa ilang mga leksyon ug uban pang importanteng aktibidad. Ug bukod to ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming social media sites at sa PTVPH. Ako si Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.